May add lang ako kay Doc na as Aha. an expert, Doc, ano kaya yung, sa tingin ninyo yung causes kung bakit patuloy na tumataas yung, rate ng mga HIV positive lalo na sa mga kabataan? I think it's more of number one, social media. Number two, um, misinformation. Kasi, kung titingnan mo sasabihin nila, kung edukado ba yung rate ng HIV diyan et cetera, ganyan, ganyan. So, I think hindi lahat ng educated ay informed and hindi lahat ng, puwedeng ma-inform ay kailangan maging educated. Kahit ikaw ay street dweller, kahit ikaw ay tindera, kahit ikaw ay hindi nakapagtapos ng grade 2, grade 1, puwedeng i-explain sa'yo, "Ano ba ang HIV?" 'Di ba? "Ano ba 'yan? Paano ba 'to iwasan?" So, I think it's more on dapat proper dissemination of the correct information to the correct population. Yes, Gano'n and siya. feeling ko rin yung ano, yung misconception lang din sa mga HIV positives like iniisip nila na kapag HIV positive ka, you are very active sexually, no? Yes, So, oo. kasi hindi yun sa gano'n, 'di ba? May Yes, mga oo. other causes pa, Factors. factors kung bakit nagiging HIV yung HIV positive yung isang tao. Doc, Mm. can you please mention those, factors na maaaring, maging cause kung paano makuha ng Makuha. So, basically modes of transmission of HIV, una-una, yeah, sexual contact. Number two is, vertical transmission. Yung vertical transmission meaning yung pregnant mother, puwede niya mapasa yon sa, baby niya kapag positive si mother. Tapos, saan ba din nakuha yung sa breast milk, merong virus dun sa breast milk. Tapos sa blood to blood transfusion. So, pero kasi ngayon hindi naman nauso yun kasi 'di ba may mga cross matching na okey na yung mga, blood banks natin. So, gano'n yung mga ways na puwedeng makuha yung HIV. Pero ano siya 'no, marami pa ring misconception. Hindi po ito nakuha sa laway, hindi po ito nakuha sa pag-hug, hindi po ito nakuha sa pag-sharing ng towels, sa pawis sa toilets, yes, correct. Yun, marami pa ring misconception. Sa pag-sharing of utensils, hindi. Doc, do you agree na, one of the factor ang education kung bakit patuloy na tumataas ang cases ng HIV? Well, I think, yes talaga. Education talagang isa sa pinakamalaking factor when it comes to, siyempre, pag-increase din ng cases. Since number one, HIV it's a virus, eh. So, I mean, paano ba malalaman ng tao 'yan kung hindi ituturo dapat sa kanila? Hindi naman siya like, makikita mo lang sa kalsada and whatsoever. It's an invisible virus, 'di ba? For example, let's reference COVID, 'di ba? It's a virus, 'di ba? Paano ba siya nalaman ng tao? It's through information, 'di ba? Commercials, et cetera, flyers and all. So, malaki talagang factor yung education when it comes to informing people, especially yung generation now. Kasi mataas, parang almost 80% nung nag-reactive or nag-positive ay nasa Gen Zs and millennials. So, parang nasa atin, age group natin, yes. So, parang sinasabi lagi namin na we should know the community because we are the community, eh. So, we should parang kailangan natin tayo-tayo magtutulungan 'pag gano'n and not to judge people. So, 'di ba, it's a virus, eh, it's a disease, hindi naman siya so very important yung education talaga. I agree with that. Grabe talaga yung impact Oo. ng education natin and ngayon sobrang laki din ng impact ng advanced technologies 'no, like social medias, platforms like yung mga, billboards and such, yung mga materials, mga hard copy materials. Kasi ano, lalo na yung mga sectors or sa mga areas na very limited lang yung mga access nila sa Totoo, technologies. Lalo na oo. sobrang kalat ng fake news lalo na sa mga ngayon, sa panahon natin ngayon, 'di ba? Yvonne and Lawrence, with all these initiatives na na-mention ninyo na ginagawa ng Mhm. kanya-kanya ninyong organization, sa tingin ninyo, paano kaya mas ma-e-educate pa or mas tataas yung antas ng knowledge na mayroon yung mga kabataan ngayon in terms of HIV cases? Ayan. So talagang panawagan talaga, matagal na panahon na nating panawagan 'no, na, i-implementa ng maayos yung comprehensive sexuality education. Mhm. CSE 'no ay, isang paraan 'no ng pagtuturo, hindi lang sa usapin ng sex, kundi very malawak ito 'no, sexuality kasama 'no, good touch and bad touch kasama doon. Kasi si CSE actually
mandated ang ilang mga paaralan natin sa Pilipinas na integrate, actually nearly integrate pa lang, na hindi siya separate na parang curriculum. Na kailangan i-integrate sa ilang mga subjects, sa mga piling subjects yung comprehensive sexuality education. Pero kahit na mataas yung demand ng need ng information sa mga kabataan, hindi pa rin siya somehow na-implement ng maayos. Kasi unang factor niya nakaka-apekto nito yung usapin ng religion, usapin Yes. ng stigma, na yung mga personal beliefs ng mga teacher na hindi align doon sa CSE. So, kahit na kasabay ng mga initiative ng mga kabataan, kailangan din natin ng tulong, no? Na kailangan meron din action yung ating, yung government, yung ating education system, no? Na i-integrate yung comprehensive sexuality education. No, kasi sa CSE, siya yung magiging pintuan ng mga kabataan. Ang CSE, culturally sensitive, developmental appropriate, siya, age appropriate. So, ayun yung kailangan tandaan natin sa usapin ng CSE. At napakahalaga nito para kasabay ng mga programs na inilalatag natin sa mga may hirap na sa mga urban communities. Yes, Totoo. and siguro to add na lang din sa nabanggit ni Lega, since Mm. ayun nga po, merong mga barriers when it comes to implementing the comprehensive sexuality education. So, if wala siya sa school, we have to make alternatives talaga. And kailangan nating ilapit dun sa mga population natin, key population natin, sa community natin, yung education na dapat nakukuha nila sa school. So, kami, no, sa organization, we try po talaga na ibigay yung klaseng quality education when it comes to sexual and reproductive health sa community. So, usually, no, yung mga education seminars namin, kahit na maliit, 10 tao, 10 kabataan yan, nasa tindahan, karinderya. So, we try to communicate, no, organize ganong klaseng mga discussion since, ayun, kailangan nating ilapit. Kung wala sa eskwelahan, kailangan natin na gumawa ng action within ourselves. Tama. Oo. Kanina na-mention na natin na unahan na natin yung topic kanina na medyo sensitive nga ang reproductive health at HIV. Sa tingin ninyo, bakit kaya, in your years of experience, bakit kaya siya iniiwasan paulit-ulit? Totoo. Ano siya para siyang bullet na laging dinadodge ng mga tao pag-usapan. Ano kaya yung primary na problema na nakikita ng mga tao patungkol sa usapin na to? Well, for me, I think, based dun sa clinical experience ko and sa community na din, number one dyan yung religion, I guess. Kasi 'di ba, almost a big population of sa Philippines ay very ano tayo, religiously inclined, 'di ba? Doon tayo sa mga morals natin. Pero I think isa sa malaking factor 'yon. Second is yung ano, more on stigma, number one. Stigma, marami 'yan, medical stigma. Ayaw nilang pumunta sa clinic or sa hospitals kasi, "Ay, baka 'pag maju-judge ako." 'Pag pumunta akong Love Yourself, baka isipin ng tao meron akong HIV. Positive ka na kaagad. 'Pag pumasok ka sa building na yun, baka positive na agad. So, even sa medical field din, may mga gano'n din na parang, um, na medical practitioners na parang, I think medyo may judgment pa din sila 'pag gano'n. It's based on my clinical experience pa rin talaga na nakakita ako ng mga naju-judge because of their status. Hindi sila, tinatanggap sa work dahil meron silang gano'n. Bawal po 'yun, may batas. Pero ngayon nangyayari pa din. Um, Takot sila, number one, takot talaga sila. Takot silang ma-misunderstood, takot sila sa mga magulang nila, sa mga kaibigan nila. Takot silang malaman ng tao kung ano yung kondisyon nila kasi unang-una is pandidirian sila. Discrimination, stigma and discrimination pa rin. So lagi namin sinasabi, um, ang dami nang nangyari sa science, research, may mga gamot na. Pero bakit yung stigma parang day one pa din? Yung discrimination, bakit day one pa din? Paulit-ulit pa din. And Tas yung mga terms, before may nabasa ako sa mga bata, ang terms na ginagamit nila, flower, oo. 'di ba? Imbes na turuan mo kung ano talaga yung Kung anong tawag, kung anong function nito. Yes, Mm. oo. Tinatago talaga sa mga bata. And speaking of nabasa, may nabasa rin ako online na na naging HIV positive siya, not because nakipag-interact siya with someone, pero naging victim siya of harassment. Parang ang thought nun is may part na pinainom siya, tapos sinexualize siya, Yes. naharas siya, and
nung tumagal naka-experience siya ng mga ganitong bagay tapos nagpa-check siya, naging positive siya. Sobrang lala nung stigma kasi kapag naisip nila na positive ka, automatically sobrang active mo sa sex. Sobrang active mo with interactions sa kasama mo, not knowing kung anong reason paano mo nakuha 'yon. And of course, Doc, ano yung thought mo about sa people na kapag iniisip agad na kapag positive ka, automatic part ka ng LGBTQ? Oh, yeah, oo, kasi 'di ba, ang taas daw ng percent ng HIV sa, community, especially MSM, males having sex with men having sex with men. More on ano na lang 'yan, iniisip mo na lang na for us, ako I'm a Roman Catholic. I've studied sa mga Catholic school and all. Pero hindi naman nagbago yung tingin ko sa taong may HIV, na hindi ko siya tiningnan na immoral siya. Especially when you open your mind na parang, again, 'di ba, age is human. Magpakatao ka, be empathic, 'di ba? Be compassionate dun sa nararamdaman ng tao. Na hindi, yeah, let's not talk about morality, 'di ba? Wala namang taong perfect. Again, hindi naman niya sinadya yung pagkakamali na yun. And merong tao na nakuha yung virus na yun because number 1, na-harass. Number 2, pinanganak siyang may gano'n sa Africa. Number 3, merong one time, big time lang na, yun nga, nalasing, etc. So, if you're gonna talk about morality, then I think, bakit mo i-weigh na, kapag nakita ko 'to may HIV, automatic, immoral or like very promiscuous. So, I think isa yun sa kailangan nating, tanggalin sa isipan ng tao, na hindi dahil may HIV yung tao, siya, malandi or promiscuous or etc. Kasi yun yung nagpapahila sa community, 'di ba? And sa labas naman ng Philippines, ang HIV naman hindi naman mataas yung rate niya sa, MSM, more on lalo sa Africa, sa iba't ibang bansa, 'di ba? So, sa atin lang naman, bakit gano'n, 'di ba? Bakit gano'n? Kasi nga merong specific population na gano'n. Kaya parang dito sa Love Yourself, 'di ba, sa'min meron kaming tinatawag na inaalagaan, inaasikaso, tsaka, iniingatan, inaalagaan, inaasikaso. So, more on we provide safe spaces, inclusive kami, we empower people, we empower communities, especially sa mga taong talagang, stigmatized na. Sa amin pumupunta sila, stigmatized sa hospital, sa families nila. Kasi 'di ba, family naman doesn't mean by blood. It means by the people who you trust, 'di ba, and et cetera. So, yung organization namin talagang, multifaceted sexual health. We offer sexual health, transgender health, kasi very important, mental health, and we do offer, laboratory services. We are multi-funded, non-governmental organization na we embrace innovations, we enrich relationships, and of course, we offer safe spaces. Sabi mo nga, pag ganun. Eto, Doc, I've been meaning to ask, no, since nandito ka naman na. Para sa mga kabataan natin at sa mga magulang o sa mga taong hindi pa aware about sa HIV, since na-discuss na natin yung background, ano ba ang pwedeng makagamot sa HIV? Or meron ba siyang gamot? O ano yung proseso para ma-treat siya? So, may treatment po sa HIV. Although wala pang cure. May mga clinical studies ng cure pero wala pa namang cure. Pero meron itong treatment. So, HIV is treatable. Gone are the days na sinasabi na HIV is a death sentence. Ngayon, bago na HIV is treatable, may gamot po sa HIV. It is government procured. Libre po. It's free. Government procured po ang PrEP. Libre. Ang PrEP testing and then treatment, which is yung antiretroviral medication. So, sa mga treatment hubs, available yan. And ayun, it's hindi nila kailangang isipin yung cost kasi libre naman siya, and again, it's government procured. Ganun siya.